nasusukat yung ano eh. Hindi naman nasusukat Tama. palagi dito, diba? Oo nga eh. Tama Oo. yun. Tama. Amen. Ayan, diba? Kundi yun sa goodness ni Lord. Ayan. Yes. Tsaka pagiging, makontento natin. Tama. Ah, Check na check. Ano mo yun? kontento ka na ba sa Kanya? Ay. Kay Lord! Siyempre secret. naman. Ano yan? 100%. Ayan. ikaw, Sige, ikaw, baka may continue. share ka naman. Ano? Yun. Ayun nga, siguro napakabuti nga talaga ni Lord sa atin. Kasi, alam mo yun, kahit ako, ayan, kahit ang layo ng, ayun nga, trabaho, di ba, na kukuha pa rin na makapunta pa rin dito, makapagsimba, ganyan. Napakabuti ni Lord kasi hindi niya ako hinayaan na, ayun nga, magkulang, like, laging meron mang mga komplikado, pero, ayun, gumagawa pa rin si Lord ng paraan para makapunta. And, ayun nga, laging akong nagpapasalamat kasi, ayun, hindi niya tayo pinagkukulang. Amen. Katulad ng, yun nga, shinare mo na kahit madami mang dumating na problema, kahit may mga sakit man na dumadating, pero alam mo yun, kailangan natin hindi panghinaan ng loob kasi andyan naman si Lord na lumalaban sa atin. At kakayanin natin yun kahit na pinanghihinaan tayo, pero alam mo yun, lagi mong tatandaan na si Lord nandyan lang at patuloy niya tayong gagabayan sa lahat ng ating ginagawa. And, alam mo yun, wala lang, natutuwa lang ako kasi first time first ko time mo ba to? MC. Charon. First time mo ba to? Uy, huwag kang maingay. Joke lang yun. Ay, joke lang. Sorry. Ayan. Take two. Kunyari. Hindi, ayan nga. Napakabuti talaga ni Lord. Ngayon, magpasa ngayon hanggang magwakas. Laging mabuti si Lord sa buhay natin. Amen. At lagi tayong maging thankful sa lahat ng mga guidance niya, lahat ng mga blessing na natatanggap natin. Lagi tayong maging thankful sa lahat ng iyon. Kasi alam mo, kung wala si Lord, siguro wala tayo dito, wala din sigurong mga achievement na natatanggap natin kung hindi tayo, hindi nakasubaybay sa atin yung Panginoon or hindi tayo ginagabayan ng Panginoon. Siguro, kung wala si Lord sa buhay natin, siguro miserable tayo ngayon. Kaya ayan, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon at gawin nating pagpapala yung ginagawa natin ngayon. At lagi tayong mag-pray lang. Lalo na ngayon may bagyo, 'di ba? Lagi tayong mag-pray lang sa Panginoon kasi lagi tayong gagabayan ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Tsaka ayun nga, partner. Baka meron ka pang Ako na ba yung dyan? partner ikaw mo? naman. Ikaw naman, partner. Alam ko- ano pa ba? Alam ko, Mare, lumabas na yung bagyo. Lumabas na? Oo, di ka ba na-inform kanina? Hindi pa. Ano ba yan? Chat ko pa lang eh. Ba yan? Di ka nagtingin sa GC? May GC ba? Sorry. Iyak ka na. Ayan, sige po. Ready na po ba tayo? Ayan. Ay, walang sumasagot, partner. Ready na ba kayo? Parang di pa sila ready. Sayang yung mangkok. Sa true. Ayaw niyo Ayaw ba ata sopas? nila. Bala kayo. Ay. Ayan, sige, ready na po ba tayo? O, kunin nyo na yung mangkok. Yan! Ay! Joke lang. Ayan. Charot. Ayan. Siyempre, ayun nga. Bago yan. Ayan, sige po. Siyempre, bago yung mangkok, dapat... Sorry. Ayan. So, syempre, dapat mabusog muna yung spiritual natin. Amen. Amen. Sige, partner. Ayan, sige po.
Masyadong hyper ka ngayon, Mare, ah. Kaya nga, Marie. Dala ba yun ng pan... Hindi, yung sopas. Hinintay ko kasi. Sige, simulan na po natin. Ayan. Yung pakikinig, Mare. Ay, sorry. Sige, simulan na. Ano ba yung mic? Bakit ganito? Ayan. Sige po. Para tayong yung nasa 90s. Yung ano, alam niyo ang tawag dito, yung sinasaksak dito, earpod ba yon? Tapos ginaganto-ganto para magkaroon ng sound. Ayan. Ala! Yung ginagamit kapag nag-emote ka, tapos naka-earphone ka, tapos biglang mawawala yung sound. Ulo! Alam yan! Ang galing! Ayan, sige na nga, wag na nga natin patagalin. Ayan. Para namang... Sige po, ihanda na po natin yung ating mga tenga para sa pakikinig ng salita ng Amen. Lord. At tinatawagan na po natin sino? Si Pastor! Arnold! Buwit! Palakpakan natin. Ay, grabe naman palakpak yun! Palakpakan din natin ang ating Panginoon. Sige, go! Palakpak! Palakpak! Hello. Kala ko lumabas si Teki. Andito pala sa loob. Kuwang-kuwa si, ano no? Kuwang-kuwa si Teki. Nagmana kay Teki. Okay, so tutuloy natin yung ating covenant teaching. So, para lalo nating maintindihan. Okay, so unang-una, pumasok tayo sa pakikipagtipan. Okay? Ano nga ulit yung tipan o yung covenant sa inyong natutunan so far? Ano yung covenant? Yes, agreement. Okay? So, ang gumawa ng tipan ay ang Diyos at tayo ay mag-a-agree sa kanyang ginawa. Okay? Ha? Part 3 na ba to? Pang ilang na ba to? Parang part 3 na nga, no? Part 3. Hindi tayo matapos-tapos dito dahil actually malawak ang usaping covenant sa totoo lang. Kaya lang, ano kasi, kailangan makuha natin unti-unti. Okay? Marami kasi na hindi nakakahunawa masyado ng covenant o nung tipan. Ayan. Kaya nagfe-fail tayo madalas sa ating pagiging Christian dahil hindi natin alam yung demand sa pagiging Kristiyano. Okay? So mayroon kasing demand. Ano yung demand? Yung ine-expect na gawin mo. Okay? Yung inaasahan na gagawin natin. Okay? Para maging maayos o mag-work yung ating relationship sa Diyos. Sabi ko sa inyo nung last Sunday, ayun. Tama ba last Sunday? Ako ba nagturo nun? Ay, oo nga pala. So, sabi ko nung last Sunday, yung relationship is healthy kapag may agreement. Pero kapag walang agreement, walang pag-uusap, walang expectation, so usually yung mga ganong klaseng relationship ay hindi nagiging healthy. Okay? So kapag pumasok ka sa isang relationship, inaasahan na maging loyal ka, syempre. Inaasahan na maging loyal ka at inaasahan na magiging faithful ka. Yung loyalty at yung faithfulness. Dahil maraming pwedeng sumira. Okay? Alam naman natin sa ating mga tao, kapag tayo may relasyon, hindi laging gusto natin yung isa't isa. Okay? But kung may loyalty at faithfulness, mapipreserve yung relationship. At ganun ang Diyos sa atin. At yun din yung hinihingi ng Diyos sa atin. Since hindi lang tayo na-attract sa Diyos, na-attract din tayo sa ibang Diyos. Okay? Hindi lang tayo sumasamba sa Diyos, may case na sumasamba rin tayo sa ibang Diyos. Kaya hinihingi ng Diyos yung ating loyalty.
And if you are going to read yung Malakay chapter 2, yung buong chapter na yon, it talks about failure ng pagiging loyal at yung failure ng pagiging unfaithful o yung pagiging faithfulness. Nag-fail sa pagiging faithful, nag-fail sa pagiging loyal ang Israel. That's why nasira yung kanilang magandang relasyon sa Diyos. At that is the context of Malakay chapter 2. Okay? So, usually kasi ginagamit ang Malakay to teach giving. Okay? Hindi talaga nakukuha yung tamang context. Okay? Kagaya niyan, yung Malakay chapter 1, nakapatungkol yon sa mga cheap na offering na inaihahandog ng tao sa Diyos. Okay? Yun namang Malakay chapter 2, nakapatungkol naman yon sa yun nga, yung sa pagka-failure ng Israel sa kanilang faithfulness at sa kanilang loyalty sa Diyos. Meaning, ibang Diyos na yung kanilang sinasamba. Kaya nga sabi ni Christ, do not serve two master. Okay? Do not serve two master. Yun ay panawagan ng pagiging loyal at pagiging faithful sa ating magandang relasyon. Dahil kung hindi, i-allow natin na ma-please natin yung iba rather than God, okay? Magkakaroon tayo o maaaring magkaroon ng lamat yung ating magandang relasyon sa Diyos. Amen? So yan. So kaya may covenant. Ang covenant ay ginawa ng Diyos para malaman natin kung ano yung demand ng Diyos para sa atin at kung ano yung kanyang gusto para sa atin. Okay? So meron tayong agreement sa Diyos. So dahil natalakay na natin ng halos marami dito, alam ko nandito na tayo sa uli. Okay. So, ready na? Yung mga Bible nyo, no? Ready nyo na. Marami na naman talata to. Marami-rami na naman baga to. Okay, so asan ba yun? Ayun. So, nung last Sunday, natakil natin yung isa, yung God made us capable of doing the work or yung ating ministry. Okay? Tingnan natin ulit, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 3. Yan. Diyan niikot yung ating pag-uusapan sa 2 Corinthians chapter 3. Let us read verse 5. Verse 5 muna. Kung sa aming sarili lamang, ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Ayun. Sa New Covenant, ang Diyos ang tumutulong sa atin para magawa natin yung kanyang kalooban. Okay? That is the beauty of New Covenant. Yung paglilingkod mo sa Diyos, meron kang katuwang. Okay? Hindi lang ito lahat effort ng isang tao. Okay? Alam nyo kasi, we have to accept the fact, o yung truth. Okay? Hindi lang fact, kundi truth. The Bible says, it is impossible for us to obey God's law. Okay? It is impossible for us to obey God's law. Tingnan natin, imposible ba talaga sa isang tao na makasunod sa utos ng Diyos? Tingnan natin sa Roma. Okay, Roma chapter 8 verse 7. Romans 8:7. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos, at sadyang hindi niya ito magagawa. Ayun. So, ang sabi diyan, kapag itinutuon ng tao yung kanyang isip sa kanyang laman, okay? Sa kanyang laman. Meaning, yung laman, okay? Let us define flesh muna. What is flesh? Okay. Yung desire of the flesh.
Okay? Tingnan natin dito sa Galatia, chapter 5. Galatia 5. Tingnan mo yung 18. Ito ang gawa ng laman. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu. O 19. Ay, 19 po. Yan, sige. Hindi ikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kalayan, at kalaswaan. Sige lang, tuloy mo lang. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, kakagalit, at kasakiman, pagkakakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayun. So, according sa Bible, yan yung work of the flesh. Okay? So, marami yun ano? Actually, kulang pa nga to kung tutuusin eh. Kaya ang sabi ni Pablo, at iba pang katulad nito. Okay? Yung sinasabing at iba pang katulad nito, yung possible na sin na mai-invent ng tao, marahil in the future. Kagaya ng halimbawa, yung may mga kasalanan ngayon na wala pa, na hindi pa ginagawa nung sinusulat ito kagaya ng pagsasyabu. Kasi marami sinasabi nila, hindi naman nakasulat sa Biblia na bawal magsyabu. Hindi naman nakasulat sa Biblia na bawal magsigarilyo. Hindi naman nakasulat sa Biblia na bawal magsugal. 'Di ba? Pero kung titingnan mo yung epekto, masama. Kasi kung ang pagsisigarilyo maganda, bakit nagkakasakit ang tao? Bakit nasisira yung baga? Ang sabi ng Biblia, anumang ginagawa ng tao na nakakasira sa kanyang katawan ay kasalanan. So, kasama pagsisigarilyo doon, kasama ang pag-iinom at paglalasing, kasama doon anumang uri ng drugs na alam natin ngayon na nung time ng Bible, hindi naman nakasulat dahil hindi pa nag-exist yung mga ganong klaseng kasalanan before. So, kaya, to make it whole, okay? To make it whole, na mag-i-speak pa rin sa ating panahon, okay? Ang sabi ng Biblia, at iba pang katulad nito. Okay? So kaya kahit nasabihin nila na hindi naman nakasulat sa Bible na bawal gawin to Natural kasi nung time na yun, hindi pa ginagawa ng tao. Ngayong ginagawa. Okay? Ngayong ginagawa ng tao. Kaya, kasalanan. Okay? So, yun yung gawa ng laman. Okay? Ngayon, kung babalik tayo sa Roma chapter, yung kanina, 8 verse 7, okay? Yung Roma 8 verse 7, ang sabi ng Biblia, the mind governed by the flesh. Okay? Yung mind, yung isip natin, okay, kapag ang ating isip, ang sabi ng Biblia, ipinopokus mo sa laman. Okay? Ipinopokus mo sa laman. Anong sabi ng Diyos? Kapag ang isip ay itinutuon sa laman? 8:7 ng Romans. 8:7? Siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Ayun. Sapagkat Tama. So, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Okay? Bakit? Bakit ka ba magiging kaaway ng Diyos? Kasi, gagawa ka ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Imposible sa'yo na magawa mo yung batas ng Diyos. Okay? Ang sabi rito, asan ba yun? Sa English, yung Romans 8:7. Yan. It does not submit to God's law, nor it can do so. Ibig sabihin, imposible. Imposible sa isang tao na sumunod sa Diyos o sa batas ng Diyos. Imposible. It is impossible. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, walang nakamit sa righteousness ng Diyos Bakit? Ang reason, dahil yung isip niya nakatuon
sa desire of the flesh. Okay? Na doon naman tayo tinubos ni Kristo. Tinubos niya tayo mula sa ating sa pagkaalipin sa ating laman. Okay? Para makapasok tayo sa bagong tipan upang magkaroon tayo ng kakayanan na makasunod sa batas ng Diyos o sa utos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi yung sinasabi na kapag itinutuon ng tao ang kanyang isip sa kanyang laman, nagiging kaaway siya ng Diyos at hindi siya makakasunod sa batas ng Diyos. Okay? At yung sumunod na verse, pagdating sa Romans 8 verse 7, pagdating sa 8 hanggang 9, ang sabi doon, kaya kailangan sumunod tayo sa Espiritu ng Diyos. Pakibasa ngayon yung 9. 9 yata yun eh. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ayon. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ibig sabihin, yung sinasabi rito, hindi na tayo namumuhay sa laman ngayon. Bakit? Kasi tinanggap na natin si Kristo. Okay? So yung sinasabi natin na pagtanggap kay Kristo, okay? Again, kung ito'y ililiteral natin, lalabas, nasa atin siya, pero wala siya sa langit. Okay? So kung ililiteral natin, ang ibig sabihin nun, si Kristo hanggang ngayon ay nandun sa kanang trono ng Diyos, pero yung kanyang espiritu tinanggap natin. Nasa atin ngayon. At yun yung nagpapatunay na tayo ay sa Diyos. At kapag nasa atin ang espiritu ni Kristo, okay, magagawa nating mamuhay ayon sa espiritu dahil gagabayan tayo ng espiritu ni Kristo. Kaya yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3, okay, verse 5, ginagawa tayong capable ng Diyos na makasunod sa kanyang kautusan. Okay? Ginagawa tayong capable ng Diyos na makasunod sa kanyang kautusan. So without the Spirit of Christ, okay, maaalipin ka ng iyong sariling laman. Kailangan mo ng Espiritu ni Kristo para makalaya tayo sa pagkaalipin sa gusto ng ating laman. Dahil itong ating laman, nasanay sa paggawa ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Nasanay. Okay? Kaya sa atin na mga Kristiyano, nagiging battle para sa atin yung pagsunod sa Diyos dahil yung ating laman, etong ating laman, ay hindi kailanman a-agree. Never na mag-a-agree yung ating laman na sumunod sa Diyos. Okay? Kaya hindi dapat ito pagkunan ng motivation. O what I mean is yung hintayin mong magustuhan mo bago mo sundin sa laman. Pero sa puso mo, alam mo gusto mo. Okay? Pero yung laman, hindi uma-agree. Pero masusunod mo dahil nasa iyo yung Espiritu ni Kristo. Okay? So naiintindihan nyo? Magagawa natin ang kalooban ng Diyos dahil nasa atin ang Espiritu ni Kristo. Again, sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthened me. Okay? Bakit? Dahil nasa atin yung kanyang spirit. Bakit nasa atin yung kanyang spirit? Dahil tinanggap natin siya. Okay? Nananahan sa atin ang Panginoong Yesus. Naniniwala ba kayo doon? Nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Okay? So, ginagawa yan ng Diyos para tayo makasunod sa Kanya. Kailangan natin yan. Okay, so, kaya yung kagandahan ng New Covenant is God made us capable of doing a work or His work. Pero yung Old Covenant, effort mo lang yun. Kailangan mong sumunod kasi mayroong curse, mayroong punishment, kailangan mong mag-obey dahil kung hindi, ika-curse ka. So,
mag-o-obey ka, ang motivation is fear. Dahil matatakot ka doon sa parusa. Ayaw mong ikaw ay isumpa. Pero sa New Covenant, ang motivation mo is love. Okay? Love. Ang pinakamagandang motivation ng pagsunod natin sa Diyos is love. Amen? Tingnan natin yung 1 John chapter 5, verse 3. 1 John chapter 5, verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ng kanyang mga utos. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon, ang sabi ng Bible, hindi naman mahirap sundin ang utos ng Diyos. Okay? Kailan siya hindi nagiging mahirap? Hindi siya nagiging mahirap kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Amen? Pero, sa isang tao na hindi nagmamahal sa Diyos, kahit yung simpleng utos ni Kristo, hindi niya masusunod. Yung simple, hindi niya masusunod yon. Okay? Pero sa isang tao na nagmamahal sa Diyos, okay, kahit yung mahirap sa paningin ng maraming tao na masunod ang Diyos, kagaya ng, alam nyo, ang laging reklamo ng mga tao na utos ng Diyos is yung pagpapatawad Yan talaga. Alam nyo, sa tagal kong nakakamit ng mga Christian, yan yung most complain. Yan yung most complain. Bakit ko siya patatawarin? 'Di ba? Sabi ni Kristo, forgive. Magpatawad tayo. Tayo na mga tao, kahit kumikilala na tayo sa Diyos, sasabihin natin, bakit ko siya patatawarin? 'Di ba? Hindi naman siya humihingi ng sorry. So, kailangan humingi ng sorry para magpatawad. Di ba? Tayo na lang may sabi nun. Pero ang utos ng Diyos sa atin, kahit hindi sila humihingi ng sorry, patawarin natin. Di ba? Si Christ kasi nagpatawad siya habang siya pinapako So, ang punto ko lang, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, yung part na yon hindi mo masusunod yun. Isa pa sa most complain, o yung parang most na inaano ng mga tao na mahirap sundin is love your enemy. Yan talaga. Love your enemy. Yan. So, matagal na ako nagtuturo ng Word of God. Maraming beses ko na narinig yung katuwiran na yan. Bakit ko naman sila mamahalin? Bakit ko naman sila tatanggapin? Yun. Mahirapan ka tanggapin yung isang tao kasi wala kang pag-ibig sa kanya kasi nga galit ka sa kanya. Yon. Kaya kahit anong mabuting gawin niya sa harap mo, masama pa rin yun sa'yo dahil galit ka sa tao. Ganun naman Basta galit, wala yung magandang gagawin sa iyong pananaw. Okay? So, lahat ng gagawin yan sa'yo, laging may kulay. Kulay itim. Diba? Kulay black. Kasi para sa'yo, yung ginagawa niyang kabutihan, may halong hindi magandang intensyon. Bakit? Kasi nga galit ang tao. Galit siya. Pero sabi ng Biblia, love your enemy. Pakainin mo siya kung siya'y nagugutom. Huwag lalagyan ng lason. Huwag dadamihan ng betchin. Kasi baka matuluyan. Kailangan pagsilbihan. Di ba utos ni Kristo yon? Again, kung ikaw ay hindi nagmamahal sa Diyos, hindi mo kayang sundin iyon. Pero kung may pag-ibig ka sa Diyos, magagawa mo yon dahil ang sabi ni Kristo, magmahalan kayo kung papaano ko kayo iniibig. Kaya yung reference natin ng pag-ibig is kung paano ang Diyos umibig sa atin. Paano ba tayo iniibig ng Diyos? Tingnan mo sarili mo. Alam mo sa iyong sarili, marami kang nagagawang against sa Lord Pero tingnan mo, hanggang ngayon, tanggap ka niya. O ganun din sa tao, gawin mong reference yun. Yung tao, lagi siyang may nagagawang hindi maganda sa iyo. Pero in spite of all that, tanggapin mo yung tao. Kasi ang Diyos tinatanggap ka din So ganun yung pag-ibig. Laging may reference. Okay?
At ang reference natin ay walang iba kundi si Christ. Okay? So kaya, under sa New Covenant, tinutulungan tayo ng Diyos na masunod ang kanyang utos. Since ang pag-ibig ang nagpapagaan ng pagsunod sa utos ng Diyos under sa New Covenant, ang Diyos ay nagpo-provide ng pag-ibig para sa atin. Okay? Kaya lang, kailangan bukas ang puso natin. Okay? Kailangan bukas ang puso mo. Roma 5:5. Tingnan niyo yan. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ayon. So, ang Diyos ang nagbubuhos ng kanyang pag-ibig para sa atin. Ibig sabihin, yung pag-ibig na yon galing sa Diyos at yun yung sekreto para maging magaan ang pagsunod sa Diyos. Kaya may mga tao na nagagawa nilang makasunod sa Diyos. Sa iba, mahirap. Okay? Tandaan nyo, mahirap lang kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Gusto ka naman tulungan ng Diyos eh. Yun nga yung kagandahan ng New Covenant eh. Okay? God will make you capable. Okay? Gagawin kang capable ng Diyos na magawa yung kanyang work. Okay? Para makagawa tayo ng good work. Kasi kung sa atin lang, hindi natin kakayanin eh. Marami tayong binabanggit ng mga talata dyan, di ba? So, kung wala ang Diyos, hindi natin magagawa. Okay, so, yan yung una. Kaya maganda yung New Covenant. Okay? Pangalawa, ang New Covenant, okay, nagko-consist yan ng law. Okay? Sa verse 6, basahin natin yung 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Okay, so, yun ano. Ang sabi doon, yung nakasulat sa puso, yun yung nagbibigay buhay. Dahil yun yung law na galing sa Spirit. Okay? Na isinusulat ng Spirit sa ating puso. Okay? Pero yung law na isusulat sa bato ay nagdudulot ng kamatayan. Ang sabi doon, for the letter killeth, but the Spirit gives life. Amen? So, merong sinabi si Christ, kaugnay dyan, dito sa John chapter 12. Ay, hindi pala doon. Okay, so dito sa John chapter 12, chapter 5 pala, mali. Chapter 5, verse 24. Pakatandaan ninyo Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ayun. Ang sabi ng Diyos, ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Okay? So, actually, yun ay katugunan o yun ay katuparan ng prophecy sa book of Ezekiel 36 yata or 38, yung merong doong vision na nakita ni Ezekiel, yung mga buto na muling nabuhay. Okay? Yung valley of death. Puro yun bones. Okay? Tapos, nagsalita si Ezekiel at merong hangin. Okay? Na tumama doon sa mga buto at yun ay muling nabuhay. Ito yung katuparan nun. Ang sabi ni Kristo again, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pagdating sa verse 25,
ito yung confirmation. Tandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga. Okay? So meron siyang sinasabi na darating ang oras at ngayon na nga. So tinutukoy niya yung specific time na siya ay nagsasalita. Okay? Sabi niya na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. Okay? So until now, alam natin ang tinig ng Diyos ay hanggang ngayon ay naririnig. Naririnig sa pamamagitan ng ano? Okay? Kasi ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo 2,000 years ago, literal na naririnig. Tama? Literal na naririnig. Ngayon, masasabi ba natin na ang tinig ng Diyos ay naririnig hanggang ngayon? Kahit wala na si Kristo, andun siya sa kanang trono ng Diyos, pero magsasalita pa rin siya. Naalala niyo ba yung mga tinuturo na kailangan naririnig, ang tinig daw ng Diyos ay audible voice. Kapag hindi mo raw naririnig yon, hindi mo pa naririnig ang tinig ng Diyos. Kasi maraming nagtatanong ano ba tinig ng Diyos? Ang kanyang tinig is audible voice. Okay? So, dito sa atin, okay, ito pakinggan niya. Ang sabi ni Kristo, bago yon. Ayan, bago yon. Basahin muna natin itong John chapter 12, verse 49 hanggang 50. John chapter 12, verse 49 hanggang 50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Ayun. Ang sabi ni Christ, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Okay? Ang sinasalita niya ay yung salita ng Ama. Okay? So, sundan niyo yun Dahil according sa kanya, yung salita ng Ama o yung utos ng Ama, yung Father, yun daw yung nagbibigay ng buhay. Kaya, yun yung sinasabi ni Christ para sa atin. So, lagi nating susundan yun. Lahat ng sinabi ni Kristo ay salita ng Diyos Ama. Okay? Dahil sabi niya, yung salita ng Ama o yung utos ng Ama ay nagbibigay ng buhay. Okay? So yung utos ng Ama ay nagbibigay ng buhay. Okay? At yun yung sinasabi ni Kristo sa atin. Yung iniutos ni Kristo sa atin under sa New Covenant is utos din ng Ama para sa atin. Tinatawag lang natin na kautusan ni Kristo dahil si Kristo ang nag-introduce doon sa atin. O parang yung kautusan, yung popular na word sa Bible, utos ni Moises o kautusan ni Moises, pero kanya ba galing yon? Hindi. Galing sa Diyos. Okay? So, walang problema sa ganong idea. Si Moses lang kasi yung nag-introduce. Kaya tinatawag na kautusan ni Moises. Kapag sinabing kautusan ni Kristo o law of Christ, di ba sinasabi natin ang New Covenant is kay Kristo. Utos niya. Okay? So bagamat siya yung nagsabi, siya yung nagsabi, okay? Pero yun ay direktang galing sa Ama. Ibig sabihin, sa New Covenant, lahat ng utos ni Kristo sa New Covenant is utos din ng Ama. Okay? Hindi lang niya yung utos. Utos yon ng Diyos Ama. Okay? So, sundan natin yun Yung kasi yung gospel Yun yung gospel. Ang gospel nagko-consist ng mga kautusan ni Kristo na utos din ng Ama. Okay? At yun yung kanyang tinig sa atin. Yung magandang balita, tinuturo sa atin kung paano tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Okay? Magiging matuwid tayo kung tayo ay sasampalataya at mananatili tayong matuwid kung tayo ay susunod sa kanyang mga utos. Okay? So, tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya yung tinig. Okay? Siya yung tinig ng Diyos. Amen? So, sa 2 Thessalonians chapter
2, verse 14. Ganito ang sabi rito. 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng Panginoong Heso Kristo. Ayon. Ang sabi rito, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. Okay? So, ang Diyos tumatawag. Isinulat ito ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, hindi naman nakita ng mga taga-Thessalonian si Christ. Pero ang sabi, tinawag sila ni Kristo. O tinawag sila ng Diyos sa pamamagitan ng ano raw? Sa pamamagitan ng magandang balita. So yun yung tinig. Ang tinig ng Diyos Ama, ang tinig ng Diyos ay walang iba kundi yung gospel. Hindi yung audible voice. The voice of God is the gospel. At yung gospel, si Christ ang nag-introduce. Okay? Kaya, pag narinig natin yung turo ng gospel, okay? Ang sabi ni Christ, kapag narinig ng mga tupa ang aking tinig, tumutugon sila. Doon malalaman kung sino ang sa Diyos. Okay? Hindi naman lahat ng tao tutugon kundi yun lang mga tao na mga pag-aari na ni Kristo. Okay? Tingnan natin sa John chapter 10, verse 3 hanggang 4. John chapter 10, verse 3 hanggang 4. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ayon. Ang sabi ni Christ, pag narinig ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol, okay? Etong mga tupa, sumusunod sila doon sa tinig ng kanilang pastol. Okay? Nakuha nyo? So yung tinig ng Diyos, okay, ay nasa gospel. Nandun din yung truth. At yun mismo yung voice ng Lord. Okay? Kaya kung sasabihin, naririnig nyo ba ang tinig ng Diyos? Di ba? Kasi kapag audible voice, pwedeng marami kang marinig dun Kapag audible voice, yung hihintayin mo na parang may magsasalita sa'yo, di ba? Risky yun. Paano kung demonyo na pala nagsasalita sa'yo? Di ba? Kaya din naman ni Satan yung audible voice Yung galit ka, may bubulong, saksakin mo na. Di ba? Saksakin mo na. Wala namang nakakakita. Oo. Kunin mo na. Kunin mo na. Wala namang tao. Maraming laman yun yung wallet. Ganun. Kunin mo na. So, pwede din naman gawin ni Satan yun Kung sinasabi na audible voice ang tinig ng Diyos, hindi naman natin sinasabing mali, pero dapat may reference. Ano yung sinasabi ng audible voice? Okay? Yung bang sinasabi ng audible voice, gospel? Pag gospel, tinig ni Christ yun. Pag yung audible voice, hindi naman gospel lang sinasabi, ay pagdudahan yun. Pagdudahan. Alam nyo, ang tinig ng Diyos ay si Kristo. Okay? Ano yung tinig ni Kristo? Yun yung katuruan ng magandang balita. Yun yung gospel. Gospel is the voice of Christ. Si Christ, siya yung voice of the Father. Okay? Dahil si Christ ang nagre-represent sa Ama. Yung utos ng Ama, meron siyang utos para sa atin. Pero si Kristo ang nagsalita sa atin. Okay? Ngayon, si Kristo ay nasa kanang trono ng Diyos, pero yung kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Okay? Sa pamamagitan ng ng gospel. Okay? Kaya kasalanan na natin kung hindi tayo makikinig sa Diyos. Dahil hanggang ngayon nagsasalita si Kristo,
sa pamamagitan ng gospel. Tingnan natin dito sa Kawikaan. Proverbs chapter 1. Kawikaan chapter 1 verse 20 hanggang 21. Chapter 1 po, no? Chapter 1 verse 20 hanggang 21. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas ng mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka magtatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ayun. So, sabi ng Biblia, yung karunungan, okay, umaalingaw ngayon. O, maingay. Maingay ba? 'Di ba? Minsan nga, pupunta ka sa palengke, merong nangangaral eh. 'Di ba? So, doon pa lang eh. Pero marami nire-reject. O ang tao, hindi interesado. Okay? Kasi, alam nyo kasi, ang problema sa ating panahon, ang pinapakinggan relihiyon. Hindi yung turo ni Kristo. Okay? So, mag-ingat tayo dahil si Kristo na may sabi. Maraming paparito at ididisip ang mga tao. And nangyayari yan ngayon. Nangyayari yan ngayon. At yan ay palala ng palala. Okay? Lalo na kapag kayong mga simbahan, ang kanilang concern is ingatan yung interest ng simbahan. Mako-compromise talaga ang teaching. Okay? Dahil sa Bible, hindi naman yung church building ang mahalaga yung tao. Okay? Yung tao yung mahalaga dahil ang church ay hindi yung pader, yung bubong, yung pundasyon. Ang church is yung sumasampalataya kay Christ. We are the church. Kahit na sabihin nating mawala tayo o mawalan tayo ng pwesto, it doesn't matter. Hindi naman nawala yung church. Nawala lang yung church building. Ngayon, anong problema? Bakit ako compromise yung mga teaching? Dahil iniingatan yung interest ng isang lokal na church. Kaya mako-compromise talaga yung teaching. Even yung giving, ipapagdiinan para lang makapagpagawa ng kung ano-ano. 'Di ba? Narinig niyo yung nagba-viral dati, 'di ba? Yung papangalanan ka pa. O, kapatid, yung ikapo mo, naibigay mo na ba? Nakarating na ba kayo sa taas? Narinig niyo 'yon? Yung narating niyo na ba yung second floor natin? Walang pangalan. Di ko pinapangalanan eh. Yung mga ganon, pipilitin ka magbigay dahil nagpapagawa ng pool yung church. Para daw pagka magbabaptism, hindi na pupunta sa ilog, meron tayong pool. So, okay lang naman sana yun kung kaya, pero kung pipilitin mo yung tao at nandun na lang yung interest ng mga pastor, wala na, compromise na ang teaching. Okay? Ginagamit na lang asset ang Word of God para ma-fulfill yung gusto nilang mangyari sa loob ng simbahan. Ganun na lang. Okay? So, kailangan ma-separate natin yung ating sarili doon. Okay? So, kaya nga sa atin, kung magbibigay, magbigay yung kaya. Kung nakikita mo naman kailangan, pwede ka tumulong. Pwede rin hindi. Walang magsasalita sa'yo ng masama. Kasi decision nyo yan. Kung tutulong kayo sa pangangailangan ng church o hindi. Hindi natin pinipilit ang bawat isa. Okay? Dahil yan yung turo ni Kristo. Yan yung utos ng Ama. Amen? Yan yung utos ng Ama. So, kaya lagi tayo manalangin na sana hindi tayo malinlang ng mga maling katuruan. Okay? Huwag tayong basta-basta makikinig sa sinasabi ng kung sino-sino. Makinig lang tayo sa sinasabi ng tinig ng Diyos. At yan ay walang iba kundi si Kristo. At ang tinig ni Kristo na umaalingaw ngayon is yung gospel teaching.
Alam nyo, marami nga nagsasabi eh. Nakikita ko yung mga pastor na nagpo-post sa Facebook. Sabi nila ganito, lalo na yung mga matatandang pastor, yung mga talagang tumagal na sa ministry, nakikita ko yung kanilang mga sentiment, o yung parang lungkot ba sa kanilang heart. Nakikita kasi nila, sabi nila, bibihira na lang daw yung church ngayon na nagtuturo ng truth. Sabi nila. So parang patagal ng patagal yung panahon, ang Word of God nagiging parang parang tool. Parang tool. Para lang mangyari yung gustong mangyari ng isang simbahan. Parang gano'n na lang. So kaya sabi ng mga matatandang pastor ngayon yung parang nagko-compare sila sa dati at sa ngayon. Ngayon, mas very compromised ngayon ang teaching. So kaya mag-ingat tayo. Okay? Kailangan tayo ay mag-ingat. Importante 'yan. Okay, kaya wala tayong ibang papakinggan kundi yung sinasabi lang ni Kristo, yung utos ni Kristo. Dahil yung utos ni Kristo ay direktang utos 'yon ng Ama. Okay? Sabi nga ng Biblia sa Matthew 17 verse 5. Sa Matthew 17 verse 5. Tatandaan niyo 'yon? Matthew 17 verse 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugtan. Pakinggan ninyo siya." Ayon. Sabi ng Ama, direct command ng Diyos Ama sa mga disipulo. Okay? So, disipulo tayo, tama? Disipulo rin tayo. So, sa atin to sinasabi. Ang sabi ng Diyos, pakinggan ninyo siya. Okay? Bakit? Kasi, ang sabi ng Hebrew chapter 1 verse 1, nagsasalita ang Diyos, okay? Una, sa pamamagitan ng mga patriarka. Sa pamamagitan nila, Abraham. Tapos, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa huling panahon, which is ngayon, di ba? Naniniwala ba kayo na tayo ay nasa last days na? Ang tinig ng Diyos ngayon, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen? Nagsasalita ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ang sabi niya sa mga disipulo sa Matthew 17 verse 5, pakinggan ninyo siya. Kaya wala tayong dapat ibang papakinggan kundi si Kristo lang. Si Pablo nga pag na-sense niya yung tinuturo ng isang mangangaral, hindi naman gospel, nire-reject agad niya yun. Nire-reject agad niya. Okay? Sinasabi ni Pablo, hindi ako nagpapasakop sa kanilang sariling kagustuhan. Bakit? Dahil yung tinuturo nila wala sa diwa ng gospel. Yung tinuturo nila wala sa diwa ng magandang balita. Ganon si Pablo. Okay? Asan ba yun? Sa Galatia yun chapter 2. Pasahin nga muna natin yon. Parang nakakahano kapag hindi binabasa kasi nasanay na Sanay na rin ba kayo sa ganon? Nasasanay na ba kayo lahat binabasa? Sa 2:5 ng Galatia. Hindi kami nagpapailalim sa kanilang kagustuhan, kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ayon. Ang sabi ni Pablo, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit. O kaya kung medyo affected pa rin kayo doon sa mga sinasabi na hindi nagpapasakop, bakit ka naman kasi magpapasakop? Yung kanilang tinuturo, hindi na sa diwa ng magandang balita. Okay? Kung gusto mo ang tao magpasakop, ipakita mo muna na yung tinuturo mo galing sa magandang balita. I-prove mo muna. Ganon. Kaysa naman ang tao magkasala, susunod sa turo mo, yung tinuturo mo naman, hindi naman magandang balita. Masakit nga yun sasabihin, yung turo ni Pablo, hindi naman gospel teaching yan
Blasphemy yun. Tandaan nyo, blasphemy yun. Hindi mo pwedeng sabihin yun dahil ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 4 o chapter 14 verse 37, kung iniisip mo na ikaw ay mangangaral, ikaw ay pastor, ikaw ay propeta, ikaw ay ebanghilista, kilalanin nyo rin na ang sinusulat ko, ang sabi ni Pablo, ay utos ni Kristo. Utos ni Kristo. Hindi susulat si Pablo ng hindi utos ni Kristo. Again, ano yung utos ni Kristo? Kung babalik tayo sa talata natin kanina, hindi nagsasalita si Kristo ng kanyang sarili. Yung iniuutos niya sa atin, utos yun ng Ama. Nakukuha nyo? Yung inutos ni Kristo, utos ng Ama. Hindi niya yung basically utos. Pero, walang masama kung i-claim na utos ni Kristo. Bakit? Siya kasi yung nagsalita nun eh. Okay? Siya yung nagsalita. Kaya ang sabi ni Pablo, yung sinusulat ko, utos ni Kristo. Hindi ko rin to sariling utos. Okay? Kaya ang sabi niya, ang hindi kumikilala sa mga sinusulat ko, sabi ni Pablo ang hindi kumikilala sa isinusulat ko, huwag nyo rin siyang kilalanin. At least biblical. At least biblical. Hindi tayo magsasalita ng hindi biblical. Yan ang sabi ng Biblia. Kapag hindi kinikilala yung sulat ni Pablo, huwag nyo rin siyang kilalanin. Okay? Ganon katindi si Pablo, maingatan lang ang diwa ng magandang balita. Bakit? Ang diwa ng magandang balita, tinig ni Kristo kasi yon. Iko-compromise mo ba yung tinig ni Kristo dahil lang may interest ka sa sarili mong grupo? 'Di ba? Sana wag ganon. Magbago ho tayo. Okay? So yan. Galatia chapter 2, meron pa nga dito verse 14. Sabi niya, nang makita ko ang kanilang ikinikilos. Sabi ni Pablo, nang makita ko na ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa diwa ng magandang balita. Hindi mo kasi pwedeng, alam mo kasi, pagka nakita mo na kung ano yung katotohanan, wag mo nang ayunan yung alam mong wala sa katotohanan. Ganun yun Okay? Ang sabi niya, nang makita ko ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nila, kung ikaw ay isang Hudyo na namumuhay na parang hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Ganon. Isa kang Hudyo, pipilitin mo yung mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo, pero ikaw ayaw mong mamuhay gaya ng hentil. Unfair naman yun. Unfair yun. Di ba? Ipipilit mo sa tao na mag-ikapo. Ikaw ba, ginagawa mo yung pag-iikapo tulad ng pag-iikapo ng mga Hudyo? Wala nga nakakasunod nun Di ba? Sino sa mga simbahan ngayon kapag ka nag-ikapo, i-divide sa 4? Dinidivide pa sa 4 yun Di ba? Kung susundin mo yung ikapo, gaya ng sa mga Hudyo, sundin mo na lahat. Ganon, para maging patas. Pipilitin mo yung tao na mag-ikapo, tapos the way sundin yung ikapo, tagilid din naman, hindi rin sa paraan ng mga Hudyo. 'Di ba? So yun yung sinasabi dito ni Pablo, sinita niya si Pedro. 'Di ba? Ayaw mong mamuhay gaya ng mga hentil. Si Pablo kasi namumuhay siya gaya ng mga hentil Pero si Pedro, nakita ni Pablo, ano ka? Hindi ka namumuhay gaya ng mga hentil porket nagdatingan kami. Kumilos ka na Hudyo. Kumilos ka na Hudyo. Dumating lang kami. Kasi tanggap naman nila Pedro yung hentil Kaya nga lang, ayaw yata ni Pedro na masabihan siya ng mga tao. O ng grupo ni Pablo. Parang ganon. Nung nakita niya, biglang nagkakainan sila doon, nag-uumpukan sila, hentil at Hudyo. Pagdating ni Pablo, nagtayuan yung mga Hudyong kasama ni Pedro. Lumayo sila. Nakita ni Pablo, wala yun sa diwa ng magandang balita. Kasi sa diwa ng magandang balita, wala nang pinagkaiba ang Hudyo at Griego. Huwag mo nang isi-separate ang sarili mo. Tanggap ng Diyos yung lahat. O kahit hindi nag-iikapo yung mga hentil, tanggap sila ng Diyos.
Amen? So, ganun ang diwa. Si Pablo, yun yung iniingatan niya. Kagaya din natin, yun din dapat yung ingatan natin. Huwag tayong papayag na makompromise ang tinig ni Kristo. Okay? Bakit? Dahil ayon sa ating pinapag-usapan, okay? Yan kasi yung espiritu na nagbibigay ng buhay para sa atin. Yan kasi yung utos. Utos na nakasulat sa ating puso. Okay? Na kapag sinuway mo, syempre, uusigin ka ng konsensya mo. Okay? So yan yon. Kaya yung magandang balita o yung gospel, yun yung covenant o yung new covenant natin. Okay? Para ano? Para makasunod tayo sa Diyos. So yung una natin, para maging capable tayo na masunod ng Diyos. Pangalawa, ang new covenant, okay, nagko-consist siya ng mga law of Christ na nakasulat saan? Hindi sa bato, kundi sa puso natin ng mga sumasampalataya kay Kristo. Okay? So, ang kagandahan pa rito, okay, tingnan natin yung nabasa na natin yung 1 John chapter 2 o chapter 5 verse 2 hanggang 3. Ngayon, basahin naman natin yung Acts chapter 15 verse 10 hanggang 11. Acts chapter 15, 10 hanggang 11. Ten, 11. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at gayon din sila. Ayun. So, ito yung sinasabi nilang great debate eh. Yung great debate, nung nagdebate yung mga apostol. Ang issue rito, yun nga, yung mga Hudyo, gusto nila na yung mga hentil na sumasampalataya is magpatuli. Gusto nila magpatuli sila. So, alam nyo kasi, kung alam nyo yung pagpapatuli o yung idea ng pagpapatuli, covenant din kasi yon. Covenant kasi yon. Halimbawa, yung pagpapatuli, mensahe yun na sinasabi mo sa Diyos, pumapayag ka sa gusto niya mangyari. Ganun yun. Ngayon, dahil pumasok ka sa covenant, pumasok ka sa agreement, may gagawin ka ngayon. Okay? At ang gagawin mo, maging sumunod ka sa Diyos. Okay? Kasi yun yung demand ng pagtutuli. Okay? Ang sabi ng yung essence ng pagtutuli, sabi ng Roma 2:25, mahalaga lang ang pagiging tuli. Ito, pakinggan nyo na. Mahalaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod mo ang kautusan. Pero kung binibreak mo ang law, para ka ring hindi tuli. Kahit nagpatuli ka. Ibig sabihin, kahit na Kristiyano ka, o kaya kahit na isa kang Hudyo, para ka ding hindi Hudyo. Bakit? Sumisira ka rin sa kautusan eh. Hindi mo naman sinusunod eh. O kaya sa ating panahon, sinasabi mo, Kristiyano ka. Pero para ka rin hindi Kristiyano. Bakit? Kasi kung humasta ka, hindi ka umaasta as Christian. So para ka rin hindi tuli. May essence lang ang pagiging tuli kung sumusunod ka sa kautusan. May essence lang ang pagiging Christian kung sumusunod ka sa utos ni Christ. Okay? Ganun lang yon. So, again, ang sabi ng Acts 15, verse 10 hanggang 11, ayaw ni Pablo na ipapasan sa mga hentil. Sino yung hentil? Lahat ng hindi Hudyo. Kaya kung tatawagin, hentil tayo. Okay? Ang sabi si Peter pala ang nagsasalita dito. Ang sabi ni Pedro, wag na nating subukin ang Diyos. Sabi niya, bakit nyo sinusubok ang Diyos? Okay? Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pasanin sa mga hentil na maging tayo, hindi natin kayang sundin at hindi rin kayang masunod ng ating mga ninuno. Okay?
hindi na nga nasunod ng mga Israel. Kiniklaim din ni Pedro na hindi rin nila nasusunod. Tapos, ipapapasan mo sa mga hentil? Paano nila masusunod yon? Ang sabi ni Pablo, tayo nga hindi natin masunod eh. Ano ba yung hindi nila masunod? Okay? In what essence na hindi masunod ang kautusan? Santiago, James, chapter 2, verse 10. Tingnan natin. James, chapter 2, verse 10. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Ayon. Yung kautusan kasi ni Moises, pag nasunod mo yung siyam, masuway mo yung isa. Katumbas nun, nasuway mo lahat. O, kaya, walang nakakasunod. O kung babalik na naman tayo ulit sa Roma 8:7. Kapag ang tinutuon ng tao yung kanyang isip sa kanyang laman, nagiging kaaway siya ng Diyos. At hindi siya makakasunod sa utos ng Diyos at talagang hindi niya iyon kaya. Yun yung sabi sa talata. Imposible sa isang tao ang makasunod sa Diyos perfectly. Ang problema, yan ang demand ng Old Covenant. Okay? Pero ang demand sa New Covenant, sumampalataya ka. You are perfect in Christ. Kahit marami kang imperfection, you're still perfect through Christ. Hindi dahil sa perfect ka, kundi dahil perfect si Christ. Okay? Kinikredit sa atin yung perfection ni Christ. Until now, nakakapag-commit tayo ng sin. Sana wag lang natin habusuhin. Okay? Dahil ang Diyos ay tinitingnan tayo as perfect dahil nasa atin si Kristo. Okay? Mawawala lang yung ganyang benefit sa atin, yung pagkaka-credit kapag si Christ nireject mo. Pag si Christ nireject mo. Amen? In what essence ba na si Christ tinatanggap natin? Okay? May naalala akong talata. Dito ay ito. John 14 verse 22 hanggang 24. Tinanong siya ni Judas. Pero hindi siya si Judas, yung nagpakamatay. This time si Judas wala na, umalis na sa table. Part 2 ng Last Supper, part ito ng Last Supper. Sabi ko sa inyo, importante na naiintindihan sana natin yung Last Supper ni Christ dahil marami siyang sinabi doon na napakahalaga. Okay? Anyway, sabi sa 22, tinanong siya ni Judas, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sabi ni Kristo, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami ay pupunta at mananahan sa Kanya. Sabi niya kami, Ama at siya. San mananahan? Sa taong makikinig ng kanyang salita at tumutupad ng kanyang mga salita. Okay? Yung taong nakikinig at tumutupad sa salita ni Kristo, ang sabi ni Kristo, pupunta kami at mananahan sa Kanya. Okay? Ibig ba sabihin nun, umalis sila sa kanilang trono? Hindi. Yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu ni Kristo, mananahan sa'yo. Posible ba yon? Dalawang Espiritu nasa iyo, tapos meron ka ding Espiritu, ganun ang susunod dun eh. Na tanong, parang nababasa ko yung isip nyo eh. Pwede ba yun, dalawang Espiritu nasa iyo? Pwede. Pwede nga 1,000 eh. Pwede nga 12,000 eh. Di ba? Ilang libo yung legion? Tumira sa isang tao. Tapos pag sa Diyos, bawal. Dapat isa lang. Diba? Yung mga demonyo, espiritu din yun eh. Sabi nga ni Kristo, kapag umalis yung espiritu sa isang tahanang malinis, babalik yung dating nakatira, magsasama pa ng 7. Ilan na sila? 8 na. Bakit pag sa kanila pwede? Unfair naman. Ha?
Di ba? Ngayon, doon mo masasabi, malaki ka. Malaki ka. Imagine, aray ko. Aray ko. So, yun. Okay? Kasi tatahan sa atin yung espiritu ni Kristo at yung espiritu ng Ama. Okay na? Okay. So, balik tayo. So, yun yung essence ng pagtanggap. Okay? Tinatanggap mo si Kristo by listening, by obeying His word. And that is yung true love. Yan yung pag-ibig. Sabi ni Kristo, ang pag-ibig, okay, yung sumusunod sa mga utos ng Diyos. Okay? Minamahal kasi tayo ng Diyos at minamahal din natin ng Diyos. Okay? Katunayan na minamahal mo ang Diyos, pinapakinggan mo siya, at sinusunod mo yung kanyang mga utos. Okay? At kapag ganun ang ginagawa mo, ang Ama at ang Anak ay tatahan sa'yo. Okay? At sila na yung magiging katuwang mo para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Okay? So yan. Kaya hindi kailangan ikarga sa atin yung kautusan ni Moises dahil may kautusan si Kristo na isinulat sa ating mga puso. At yun yung wino-work out sa atin na ating masunod. Okay? So, meron pa bang halaga ang pagtutuli? Meron pa rin naman. Okay? Aasarin ka kapag hindi ka tuli. Diba? Pero, hindi naman yung ganong klaseng kahalagahan. Okay? Kasi, sabi ko sa inyo, ang kahalagahan ng pagiging tuli is sumusunod ka sa utos. Pero ang Diyos, ang tinutuli niya, hindi na yung laman. Ang tinutuli niya, yung puso natin ngayon. Okay? Ibig sabihin kasi ng pagtutuli, paglilinis din eh. Paglilinis din yun eh. Sa konteksto ng medicine, cleansing kasi yun. Okay? Cleansing kasi yun. Yun. So, kagaya din nun, tinutuli yung laman noong unang panahon dahil sinasabi mo, yes Lord, papayag ako sa gusto mo. Gusto ko yan. At susunod ako sa iyo. Okay? So, yung pagtutuli naman sa puso, yun naman ay pagbabago ng mula sa loob kasi tinatanggap mo yung salita ng Diyos, okay? At sinusunod mo yung kanyang mga utos. In that sense, nagkakaroon ka ng ikaw ay natutuli mula sa puso. Kasi ayaw ng Diyos na yung puso hindi tuli. Okay? Tinutuli ng Diyos ang Diyos nagtutuli sa puso. Basahin natin sa Jeremiah 9. Okay? Jeremiah chapter 9, verse 20. Yung dulo, yung dulo. Dito muna sa 25. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong paparusahan ko ang lahat ng tinuli. Ngunit ang puso'y hindi naman Nagbabago. nababago. Yon. So, sabi ng Diyos, darating ang panahon, paparusahan niya yung mga tinuli. Ibig sabihin ng tinuli, mga taong sumusunod sa kautusan ni Moises. Pero, hindi naman sumusunod sa utos talaga ni Moises. Tinanggap lang nila yung pagtutuli. Pero hindi talaga sila actually sumusunod. Kaya nga napawalang bisa ang unang utos dahil dun eh. Di ba napag-aralan natin yan? Bakit ba nawalan ng bisa yung Old Covenant? Nawalan ng bisa dahil sinuway mismo ng mga Israel yung kanilang agreement. Ang agreement kasi may batas sa pamamagitan ni Moises, sundin ng Israel. Habang sinusunod nila yon, mananatili yung magandang covenant ng Diyos sa kanila. Okay? Pero dumating yung panahon, hindi na nila yung sinusunod, dinefile nila ang law, at hindi na nila sinunod ang Diyos, kaya sinasabi ng Diyos, darating ang panahon, paparusahan ko ang mga tinuli, mga Hudyo, okay? Pero hindi naman tuloy ang puso. Tinanggap mo yung kautusan, tinanggap mo yung covenant,
pero hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Okay? Sa New Covenant, ang tinutuli is yung puso, hindi na yung laman. Kung may nagtutuli man sa laman, kagaya nating mga Pilipino, dahil na lang yan sa kultura, wala na yung kinalaman sa sinasabi ng Biblia. Okay? Ay, at least alam natin yung history. Okay? Sabi ng Roma chapter 2, verse 25, eto, tsagain natin basahin. 25, Roma chapter 2, verse 25 hanggang 26. Mahalaga lamang ang inyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Ayon. So kahit hindi ka tuli sa laman, meaning hindi ka naman Hudyo, hindi ka naman tumanggap ng kautusan ni Moises, wala kang alam sa mga kautusan ng Diyos through Moses. Pero, for some reason, sinusunod mo yung diwa ng kautusan. Okay? Sinusunod mo yung diwa ng kautusan. Halimbawa, hindi mo naman alam na pinagbabawal pala ng Diyos ang bawal pumatay. Ikaw, in a sense, hindi ka pumapatay dahil alam mo masama. Okay? Nagpapatawad ka, imbis na saktan mo yung tao. So, mas nakakasunod ka pa kaysa doon sa mga taong tumanggap ng kautusan. Okay? So, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Pablo, mas ituturing pa yon itong hindi tuli sa laman, pero mas ituturing pa siyang tuli. Bakit? Dahil kahit hindi siya tuli sa laman, pero siya pa yung mas nakakasunod kaysa sa mga taong tumanggap ng kautusan. Okay? Dahil yung diwa ng kautusan ni Moises ay nasa kanyang puso din. Yun yung tinatry ipaliwanag sa atin ng New Covenant. Yung utos ni Moises nakasulat sa bato, pero yung utos ni Kristo sinusulat sa puso. Kasi pwedeng sabihin, sabi ni Moises bawal pumatay. 'Di ba? Ibig sabihin kung yung pinawalang bisa, pwede na ba pumatay? Tama? Ano ba ang sinasabi ng hutos ni Kristo? Ang sinasabi ng hutos ni Kristo, huwag kang magagalit o huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Bakit? Kasi nakakapatay ang tao dahil sa galit eh. Tama? Yung sadyang pagpatay, pumapatay ang tao dahil sa galit eh. Siyempre, ibang usapan dyan yung homicide ba tawag doon? Yung hindi sinasadya, nagdadrive ka na wala nang preno, tinamaan mo yung tao, patay. So, hindi yun considered actually murder. Kung ang Diyos ang tatanungin, homicide, at patatawarin ka ng Diyos. Problema dito sa bansa natin, hindi ka patatawarin. Kukulong ka. 'Di ba? Pagka nagdadrive ka, nawalan ka ng brake, na nakasagasa ka ng tao, yung driver, alam na yun, automatic na yun, kulong na yun. Okay? So, anyway, ganun nagwo-work. Kahit hindi mo alam yung batas, pero nasa puso mo yung diwa, mas makakasunod ka pa. Okay? Pagdating naman sa 27, Roma 2:27. Kaya ikaw ang Hudyo na nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagaman hindi sila tuli. Ayun. So, kita nyo, no? Kahit na ikaw ay Hudyo o tinanggap mo yung utos, pero hindi mo naman sinusunod, anong silbi ng lahat ng iyon? Sa verse 28 hanggang 29. Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Ayun. So malinaw ang sinasabi ng Biblia. A person is not a Jew who is one inwardly. Okay? And a circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by written code. O hindi sa pamamagitan ng mga nakasulat sa bato. Okay? Ibig sabihin,
yung totoong pagiging tuli at yung totoong pagiging Hudyo. Okay? So, again, hindi tayo tumutukoy sa pagiging patriarch sa kanila at sa pagiging patriarch dito sa o yung pagiging patriotic. Okay? Tinutukoy lang natin yung essence ng pagiging Hudyo. Ang Hudyo kasi sila ang tumanggap ng kautusan. So, inaasahan ng Diyos na sila ay susunod. So, kagaya natin, tumanggap din tayo, tinanggap natin si Kristo, tinanggap din natin yung utos ni Kristo. Amen? Pero yung utos isinulat sa ating mga puso. Kaya tayo na mga Kristiyano, binabago tayo inwardly. Bakit? Dahil isinusulat ng Diyos sa ating mga puso yung kanyang kautusan. Okay? At ang sabi doon, yun pa yung tunay na Hudyo. Okay? Yun pa nga yung tunay na Hudyo. Ang such a person's praise is not from other people but from God. Yung ganitong klaseng kalagayan na binago ka mula sa puso, ang Diyos mismo ang pupuri sa iyo. Hindi tao. Hindi naman natin kailangan ng papuri ng tao eh. 'Di ba? Kailangan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa atin. Okay? So, yan yung isang kagandahan ng New Covenant. Okay? So, dalawa na yung napapag-usapan natin doon. Yung una, ang New Covenant, tinutulungan ka na masunod ang kautusan ng Diyos. Ginagawa kang capable na masunod ang Diyos. Kasi sa Old Covenant, gagawin mo dapat dahil kung hindi, ika-curse ka. Di ba? Kaya nga yung pag-iika po, mag-tithes ka. Bakit? Pag hindi ka nag-tithes, may curse. Hindi ganun ang pagsunod ngayon. Ang Diyos ang tutulong sa iyo para makasunod ka. Yung pangalawa, ang batas ng Diyos isinusulat sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen? Ano nga natin ito buksan? Itong ilaw. Okay, so, yan ang ano ng Lord para sa atin. Ikot lang. Okay, thank you. Iba talaga pagka matangkad. Tuloy na rin yan. Sa puso. Okay. So, alamat sa Lord, no? Tayo lahat. Ayun ang ulan.